Good morning sa tanan, dalaga ng Diyos Paisoon, ang gayon tanan sa pagpalindog. We are so glad that you are here today, and ignan mo tapat nga, I'm so happy that you are here today. Ang gayon tanan sa pagpalindog, let us start, no, and let us declare the Apostles' Creed together. As we are going to declare this, let's declare this with all our heart. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day He rose again from the dead. He ascended into heaven and seated at the right hand of God the Father Almighty. From there He shall come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Ang putang mga ison, dagat kay salamat Ginoong Diyos ni kabutagon, bagong kusog, bagong adlaw, bagong kinabuhi kay mong gihatag ka namo Ginoo. Aron kami magdayeg magpasalamat ya kanimo Lord sa imong grasya Lord God sa among kinabuhi. And Lord, we are so thankful, Lord God, that Jesus, Lord God, wala nagpabilin sa krus, Lord, but Lord God, He is risen, Lord God, is risen from the dead, and we believe that we are alive only because of Jesus Christ. Salamat kay Ginoo, Ikaw pasidunggan at pasalamatan. We celebrate, Lord God, because of your grace, your mercy, and your love sa aming kinabuhi. Nothing compares to you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Papakan natin itong buhay na Diyos, my soul. Hallelujah! Let's praise the Lord. Andiyan naman naman tayo sa buhay na Diyos. Let's praise Him and worship His name. Hallelujah! Yes! We worship Your name, Lord. Come on, sing together. Standing here in Your presence, thinking of the good things You have done, waiting here patiently, just to hear Your still small voice. Holy, holy, righteous, faithful till the end. Savior, we every day once we pray. I will worship You for who You are. I will worship You for who You are. I will worship You for who You are.
praise. And Lord, we will never stop praising your name. Be thankful, be grateful for what you have done for us. And we are alive because of Jesus Christ. Because Jesus, wala na pabiling niya sa krus, wala na pabiling sa tomb. But we are alive because Jesus is alive. And Lord, right now, we are just here, Lord, oh God, to remember all the things that you have done for us. And we are so blessed and so thankful every day. Not just today, Lord, but every day. And Lord, as we worship you, let us experience the glory of your presence. We know that you're here. We worship your name, Lord. Above all powers, above all kings, above all natures and all reality, above all wisdom and all the ways of man, truly before the world.
Salamat Panginoong Diyos. Lord, we just want to honor you. Because we know that you are our God. And you are our Savior, Jesus. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit,
Lord. Hallelujah. Continue to speak to your people. Continue to touch their heart, O God. Lord, kung ay dulo may mga kabugatan sa mga kasing-kasing naroon, Lord, we surrender it unto you, God. We surrender everything unto you, Lord. As we pray, hallelujah, let's declare together, Ginoong Diyos, 3 times, and then let's call on the name of the Lord. Ginoong Diyos, Ginoong Diyos, Ginoong Diyos, hallelujah, hallelujah. Lord, we come to you right now this morning. Lord, how we give us the honor, Lord God. Hallelujah. Nasa na lang, Lord God, ang mga pagkabahay niya, hallelujah. Continue ka, mag-bless sa mga mga. Continue ka, Lord, mag-approve sa mga people, O God. This place right now, Lord, nasa ka sila namin sa full life, Father God. We pray for your divine, Lord, protection, divine healing, Lord God. Umaga sila ng kalamihan. Lord, isang pamatugan, nasa iyong conviction, Lord, sa naman nasa nasa Lord, ang iyong naman nagkaroon. Lord, salamat na wala din sila nagpalala, Lord, sa mga kuluhan, sa mga kuluhan, Lord. Ang kaniyanan, Lord, na nahipusa sa pagkain, sa pagsumpa sa iyong buhay na Lord, Lord, pasalamatan ka namin, Lord God, sa iyong kaayong, Lord. Hallelujah. Lord, isang pamasaan, nasong Pilipinas, Lord. We pray for the Philippines, Lord. Lord, ikaw nakahilo sa mga, Lord God. Ikaw nag-intervene by people who humble themselves and pray and turn from their wicked ways. You will hear from heaven and you will forgive their sins. And you will heal our land, God. Lord, nagkabuhat kami kanino, God. Lord, heal our land, O God. Lord, heal our nation. Heal the world, O God. Lord, nakita niyo ang sitwasyon para sa kalibutan. Lord, naroon na mga malusot. At naroon na mga gilera, Lord, ng kapayod. But Lord, I pray to tayo, Diyos, hapit na kayo ng kapayod, O God. Lord, preserve your people. Protect your people, O God. And heal our land, Lord God. Hallelujah. Lord, naniwala man sa crisis na among katubangan. Lord, we believe that you are our provider. Ikaw, Lord God, ang makatayo sa pagkabayan mo, sa iyong mga tao, Lord God, sa nasan sa Pilipinas. Lord, ako sa Pilipinas, na kanibuang nasan sa Israel, O God. Lord, I pray for your protection. Lord, that your people will humble themselves before you, God. Na Lord, sila pag-Diyos. Na Lord, hindi na naging manawag. Ikaw ang Messiah, Lord God. Ikaw ang Diyos na namatay na bago. O Lord, ikaw ang Diyos karon na maghahari ka ng banal, O God. Hallelujah. Bless Israel, Lord God. And bless ang Philippines, O God. Hindi sa akong mga nasa presidente na mo, Father God. Down sa iyong mga subordinates, Lord. Hallelujah. Salamat, Father God, for your wisdom, Lord God, na imong ihatag kanila sa pagkumala, Lord, ng crisis na ihatag mga Lord God, sa among nasod, O God. Lord, that I said, heavenly wisdom, Lord God. Hallelujah. Like King Solomon, Lord God, yung wisdom na imong ihatag, Lord, kaniya. Lord, ipabot niya na sa among mga leader, Lord God, na sa nasod sa Pilipinas, O God. And Lord, continue ka mag-raise up, Lord God, mga leaders, Lord God, diri sa nasod sa Pilipinas. Hallelujah. Isa pa man diri sa Cagayan de Oro, Lord God. Hallelujah. Bless ang mayor, Lord. Ang mga kagawad niyo, Lord, down sa mga barangay captains, Lord. Bisan sa pinakaubos na nasa barangay, Lord God. Lord, ang imong wisdom, Lord God, imong ihatag kanila. Hallelujah. Salamat, Father God. Hallelujah. Salamat, Diyos. Bisan pa man we pray, Lord God, and receive for our pastor, Lord. Salamat, Lord, sa kinabuhi sa among pastor. Salamat, Lord God, na ikaw continue gagamit kaniya.
God, na katong nga building, Lord, mahuman na, O Diyos. Salamat, Lord, sa provision, sa pagtagpo sa tanang lugar. Nasayod kami, Lord God, na ikaw ang among Jehovah Jireh. You are our provider. Salamat kay Ginoong Diyos. Salamat kay Ginoong Diyos. Hallelujah, hallelujah. Dalayin ka sa walay katapusan. Lord, ang ibalik, Lord, ang tanan mo, himayang pagpasalamat sa ngalan ni Ginoong Jesucristo nga among Ginoong Maluwas. Amen. Amen, amen. Good morning, everyone. Kasi mo dapat lipay ko na karon. Good morning po sa tanan nagatanaw sa ato sa live. We welcome you to Mindanao Full Gospel Church service. And again, we encourage everyone now, please, to share our live kay makabalokin sa mga hanggan sa puno sa Ginoo this morning. And so, please, i-share na itong live. Mas talagang pa-reach out sa puno sa Ginoo. So, this morning, let's meditate upon the Word of God in the book of 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 11. As we know, it's Resurrection Sunday. So, ang uban, hallelujah na sila na nasa dagat. Ang uban, ginatawag nila Easter Sunday, but kita as Christians, we call it a Resurrection Sunday because we believe that our God is resurrected. And so, malindog na tanan, and let's read all together. 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 11. Ako una sa verse 1, and kamo sa verse 2, and so on. 1 Corinthians 15, 1 to 11. Now, brothers and sisters, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received, and on which you have taken your stand. For what I received, I pass on to you as of first importance that Christ died for sins according to the Scriptures. And that He appeared to Cephas and to the 12. Then appeared to James, then to all the apostles. For I am the least of the apostles and do not even deserve to be called an apostle, because I persecuted the church of God. Whether then it is I or they, this is what we preach, and this is what you believe. Let's bow down our heads and let's pray. Ginong Diyos, dagang salamat Ginoo, ningtag na Lord God sa kabutagon. Salamat Lord God na kami nasayod, nagatuong kami, nagpangalaga Lord sa buhit ng Diyos. And so Lord, we thank you that Lord, ikaw nakakita sa matag kasing-kasing, matag una-una, matag sitwasyon sa matag usab. But we also believe Lord that your word is alive. And so Lord, ikaw mag-abli sa matag kasing-kasing, matag una-una Lord God, sa matag usa, nasabihang kami magapamati, magapamalangkong sa inyong Lord, na ayud kami matagamtaman Lord, na mensahe ikan kanimo, na Lord, mahimo nga ikaw na ay pagabag-uhod sa tagsa-tagsa na mo kahuna-una, Lord, tagsa-tagsa na mo, Lord God, kapanlantaw sa among kinabuhi. And Lord, we pray, Father God, that Lord, your word will teach us, correct us, Lord God, rebuke us, and Lord, will train us, Lord. May mga kanak kanimo, na wala ikasaway, apan may mo galangitod, basin ka ngayon, Lord, dalaygon ka, ikaw ang gisimba, biday pasalamatan in the mighty name of Jesus, we pray. Amen, amen. So, malikot ang tanan. So, kaning ibasa
nato no sa 1 Corinthians chapter 15, isa ni ka mensahe ni Apostle Paul sa mga taga-Corinto because during this time, dagan mga nagalalis about sa resurrection ni Christ, nagalalis sila, tinurban-banaw siya, hindi mo tinuod, and so muna nag-improve na ni Apostle Paul that tinuod nga si Jesus Christ na buhay. And so, that's why, karon muna itong pag-aiskutan, why the resurrection matters. So, kung sa may impact sa ato in the Christians today, modern Christians today, kung sa maday ang bili or kung sa maday ang importansya sa pagkabanhaw ni Jesus Christ. And that is what we are going to talk about today, na magpahinungtong sa ato na dili lang nino nga hallelujah na mga ligo tagdagat or hallelujah na kanang ba na si Jesus, but wala kayo impact sa akong kinabuhi. But we need to understand kung sabihin ni kadako, kung sabihin kabukat ang kanyang mensahe nga si Jesus na banhaw. So, based din sa akong ibasa, unang abutang na makita natin is that the resurrection is the heart of the gospel. Kung sa'yo pasabutan ni, ingon din sa verse 1, padulong sa verse 2, ingon din ni, now, brothers and sisters, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received and on which you have taken your stand. By this gospel you are saved, if you hold firmly to the word I preach to you, otherwise you have believed in vain. Ingon din ni, ang pagkabanhaw din ni Jesus Christ is the heart of the gospel because kung wala siya nabanhaw, wala tagini. Hello. Kung wala nabanhaw si Christ, may mawalay kapuslanan ang pagpangalagad sa mga disciples, walay kapuslanan ang pagsunod-sunod sa mga disciples during that time. But the heart of the gospel is that ang atong Ginoo wala siya nagpabilin ng patay. Apan buhi ang atong Ginoo hangtod karon. Amen? And that's why we are still here. We are still serving the Lord because ang atong Ginoo buhi. And that's the message of the gospel. That sometimes in this generation ginatuis na ang pulong sa Ginoo, dagan na kay mensahe about sa gospel, kung saan magyud ang gospel. But the heart of the gospel is that namatay si Christ. The gospel is very simple. Because of our sins, namatay si Jesus, pero wala na siya namatay at panabanhaw siya. But pasabot na kita bisag unsa pa ang atong mga sitwasyon sa atong kinabuhi tungod sa pagkabanhaw ni Jesus Christ na atay kadaugan. Amen ba igsoon? Inay mong tabay madaugon ka. Nganuman kay atong Ginoo wala nagpabilin na patay. Amen? Diba? Kaya naman, most of the people, maski pag kung sa pa siya kamaayo, dahil siya nabuhat, kung sa pa maayo yung legacy, pero pag once galing mamatay na siya, maundang na ang mga maayong gibuhat niya. Pero muna, sa atua is that wala ni undang ang Ginoo hantod karon kay hantod karon buhit pagyapon siya igsuon. And that's a reminder for us today because sometimes itang mga Kristohanon wala nato ni natagaan og kabukaton nga unsa ni kabilihon sa atong kinabuhi. Kaya naman sa atong pag-journey sa atong kinabuhi kasi dili tanan ayahay. Tama ba? Sa atong pag-journey padulong diha sa tawag sa Ginoo sa atong kinabuhi usay naay mga panahon nga maluyahan ta, madiscourahe ta. But the heart of the gospel reminds us that dili ta moundang kay nganuman naay Ginoo nga andam motabang sa ato igsuon. Kay atong Ginoo buhi. Amen ba igsuon? Muna atong dumduman, muna atong ibutang sa atong kasing-kasing kanunay nga ang Ginoo tay ang akong Ginoo nga akong gialagaan buhi. Ini mong kaugalingon, ang akong Ginoo nga akong gialagaan buhi. Amen guys. So nga dini, nga namang heart siya sa gospel, next slide please. Because ingon dini, kung wala nabanhaw si Jesus Christ, nahimo nga tanan atong gituhan, mahimo nga in vain. Mahimo nga, nahimo nga walay kapuslanan atong ginatuhan kung nahimo nga namatay lamang si Jesus. But ingon dini, by this gospel kita naluwas. That's why dili lang ta naluwas but also nahimo nga atong kapos ang ato ang pagpangalagad. Mahimo nga makapadayon ta sa atong pagpangalagad sa Ginoo tungod kay ang Ginoo man wala siya nagundang og pamuhat hangtod karon sa atong kinabuhi. Amen. Bakit nagapamuhat ba ang Ginoo sa kinabuhi? Nakitaan ba ninyo na sinati ba ninyo unsa kabuhi ang Ginoo
sa inyong kinabuhi igsuon. Gitan pa nato na unsa ang Ginoo ka matinud-anon sa atong kinabuhi. And sometimes, di ba mo na ingon nila, habang may buhay, may pag-asa. So sa ato, habang may Jesus, na atay paglaong igsuon. Kaya naman, buhi man siya. Meaning, hantod buhi ang Ginoo, kaya niya o kaya niya tabangan kung sa man ang sitwasyon niya nata. Muna sa atong pagpangalaga di igsoon, pinaka-importante, ma-memorize man ninyo ang tibok Bible, ma-memorize man ninyo ang tibok verse, ma-memorize man ninyo, master kayo mo ma-explain. Pero I hope that you understand na ang pinaka-importante dyan na mabutang sa atong unang kasing-kasing is that this simple message that Jesus Christ died for you because sa sala. Pero wala lang siya namatay. But nagbanhaw siya, ayaw nga magmadaugon ka. Sa imong pagpangalagad, sa imong pagsunod sa iya, mahimo nga magmadaugon ka. You know, that is what happens sa mga disciples. You spend time sa inyong sa Holy Week mo, siguro kung nakatanaw mo about sa story about Jesus. That's what happens sa mga disciples. The last 3 years of their lives, sa diha, pag sugod ni Jesus of ministry at the age of 30, and then the 3 years of their lives sa mga disciples, mula yung kinabuhi. Sunod lagi sila kay Jesus, ibiyakan nila ilang pagka-fisherman, ibiyakan nila pagka-tax collector, ibiyakan nila tanan. Nila mga tabaw-bala, magsunod sila kay Jesus. And then suddenly, ila nagighatag tanan nila kinabuhi kay Jesus. And then suddenly, mayroon si Jesus na, ato na ko, sa akong amahan. Suddenly, mayroon si Jesus na naminit niya siya sa ila. So, they lost their hope. Nawad ang paglawa mga kung saan na lang ninato. Nga, gibiyaan na ba nato talan para magsunod ani Ginoo, nga ani ni teacher. And so, muna, nawad ang sila paglawa. We know the story na sa diyang gitapos si Jesus, ang sinita ko sa ila. Nagbulag-bulag sila, na-discourage sila. And then, before Jesus was resurrected, they went back to their old lives. Ibalik sila sa pagka-fisherman, ibalik sila silang kalang kinabuhi. Kaya naman, nawadan sila og paglaom. Pero, after Jesus was resurrected, nahimo nga sila, nabalik sila, na live out ang purpose sa Ginoo. Hanto namatay sila, nagkinabuhit yun sila para diya sa Ginoo. And that's it. That's the same thing po sa ato igsuon. Sometimes, may mga panahon sa atong kinabuhi na madiskurahin ta, may mga panahon sa atong kinabuhi na may maabot sa atong sitwasyon ngayon ta nga, Lord, worth it ba akong pagsunod sa imo, ha? Lord, worth it ba niya akong pag-surrender? I-give up kayo na ako, Lord, para sa imo, ha? Pero di ay hindi, because Jesus Christ was resurrected, it's all worth it. Amen ba? Worth it ba yung pagsunod sa Ginoong Soon? Inyong dapat worth it lagi. Na ay may mga kalisdanan, because this is pinakalisod, no? Pag may nga tagal, Lord, I surrender my life to you. Kung may nga Lord, ako nang kinabuhi sa imo, diya should ba test, no? Kay, sa'yo naman kayo surrender sa akong kinabuhi sa imo sa mga panahon na okay ta. Sa mga panahon na abundansya ka, or sa panahon wala tayong problema, sa panahon na okay ta, forget din mag-test, or are you willing to give up your life for Jesus? Are you willing to surrender everything? Kaya ang gusto magod sa Ginoo, what we need to learn, brothers and sisters, ang gusto sa Ginoo, dili lang salin-salin. Dili lang niya gusto na, kung saan lang yung pwede mahatag. Ang gusto sa Ginoo, ihatag mo ang tanan. And that's why, we need to understand na, when we surrender our lives to Jesus, we need to understand worth it man kung sunod ka niya sa iya. When we read the story of the gospel, sa diha ang mga taong nagpipakaon sila Jesus, dapat kayo gusto-gusto kay Jesus. Ano naman baka, kung baka, ayuhon baka. Pero ang Jesus suddenly talk about, you need to give up, you need to take up your cross daily. When Jesus suddenly talk about, kinahanglan mo nga, mas may gugma pa ka Jesus kaysa imong mama, papa, kinahanglan mo, willing ka i-give up ang tanan para kay Jesus. Then, all the people started to go away, except sa disciples. Sa 10,000, sa 5,000, yung pakaon ni Jesus. Sa tanang gabi ng crowd, na ni-enjoy sa panalangin ni Jesus, nakita sa iyang milagro, nakadawat sa iyang forgiveness, only the 12 remain.
Kaya nga naman, because they believe na ang pagpangalagad sa Ginoo ay ahay lang. Pero, it's still worth it, brothers and sisters. It's still worth it ang atong pagpangalagad sa Ginoo. Still worth it when we surrender our lives to Jesus. Muna yung dini, the heart of the gospel is that Jesus was resurrected. Buhi ang atong Ginoo. Muna nga, inayong dapat, ayaw ka disparahin. Kaya buhi ang iyong Ginoo. Wala siya nagpabiling patay. Diba, para sa mga disciples, normal na. Sa atong mga Kristohanon nga, pag naay mga butang nga unexpected na may tapos atong kinabuhi, madiskurahi din ta. May mga unexpected na butang na may tapos atong kinabuhi. Kaya sa ilang, for 3 years, nagpupuluman sila kay Jesus. Balik nang mayon si Jesus, manamilit sa ilang. Wala pa sila naka-ready. Pero, remember, kung sa timeline, no, sa pwede yung gina-exact timeline sa unsang ginatong gina-celebrate sa Holy Week. Remember, sa diha pag-enter ni Jesus, kung sa kalibutan pa, Palm Sunday, sa pag-enter ni Jesus sa Jerusalem, they expect na, wow! Yes, nagsunod tag king. Yes, nagsunod ta aming teacher na mahimo mag-pildi sa Roman Empire. So, nagtuo sila na si Jesus, iyang pildi ko ng Roman Empire, and he will be the king. Muna expectation sa mga tao, but then, suddenly, sa diha ang mga disciples, nag-wash si Jesus sa iyang ilang feet, namimilit siya, ay, abi pa na ako pildi mo na ako ang mga Roman Empire, namang nanamilit naman ni siya. And so they got discouraged. Pero ang perspective ni Jesus, dili lang sa kalibutan nun. Pero apan yung gitanaw is ang tibuok ng kaluwasan na atong tanan. And dili lang siya mag-rule during those times against the Roman Empire, but mag-rule yun siya sa tibuok kalibutan. And that's why, brothers and sisters, we're reminded today that there is no other gospel, and that the heart of the gospel is that Jesus is resurrected. That's why padayon ta, kay buhi ang atong Ginoo. Amen kayo suon. And the second thing is that the resurrection is God's vindication of Jesus' birth. What does it mean? In in verse 4, for what I receive, I pass on to you as the first importance that Christ died for our sins, according to the scriptures, that He was buried, that He was raised on the third day, according to the scriptures, and that He appeared to Cephas, and then to the 12. So, kung sa may pasabot ani, ang resurrection is the vindication of Jesus' work. Kung pasabot na i-prove sa resurrection na si Jesus tinuod yun na Ginoo. I-prove sa resurrection na si Jesus dili lang siya another maayong nga leader, another maayong nga teacher, but siya ang Ginoo, siya ang Messiah nga ilang ginahulatan. And that's why i-prove sa resurrection na tinuod yun na tanan giingon ni Jesus. Tanan din mga gipansaan ni Jesus, mahitabo yun di ay. So muna sa ato igsoon, ang importansya sa ato akaron is that we can trust on Jesus' words. Magasalig ta sa mga saad ni Jesus. Magasaad ta nga ang mga milagro nga gibuhat ni Jesus during the New Testament, pwede nato masinati in our times. Hello! Pwede nato masinati ang milagro nga gibuhat ni Jesus during the New Testament because ang Ginoo nga nang ingon sa Paulo sa Gililee is the same yesterday, today, and forever. Walang nabago ang Ginoo, dili siya nga kaya lang niya during the New Testament times, but He is also able to work and make miracles in our times today. Amen ba igsoon? Ina ang Jesus nga nang milagro kaniadto, maupod ang Jesus nga milagro kanato karon. Amen ba igsoon? That's why it's very important for us to understand kung saan ikabilihon ang resurrection Jesus. Muni mo ni atong hugtan, muni atong gunitan, na Lord, nabanhaw ba ka Lord? Lord, nagsaad ba ka? Kaya naman, once payagod sa ato, once ang tao nagsaad sa imo, once gali mamatay na siya, invalid na kayo saad. Ba? Kaya naman, dili naman niya pwede ma-fulfill ang saad, pero kay Jesus, because buhi siya, hantod karon iyang pagatumanon ang tanan niyang mga gisaad. Amen ba? Tanan gisaad sa Ginoo iya ng pagatumanon. Kay nga naman, kay buhi man siya hantod karon
Hindi mo dapat nabaysaan ang Ginoo sa imo. Musaling galit ta sa saad sa tao, no? How much more pa sa saad sa Ginoo igsoon. And the resurrection, every time na ay mga doubt sa atong una-una, every time na natin mga pagduha-duha igsoon, every time na musantok ang mga dili maayo sa atong una-una, remember Jesus' resurrection. Remember yung sa pagkabuhi ni Jesus. And so, that would lead us na sama sa atong kanta, musalig ta sa iya. Amen? Mag-trust ta sa Ginoo kay naman, buhit man siya. Mag-trust ta sa Ginoo kay dili siya mopakya sa iyang saad. Ngunit He will never fail. Ipakyas mo sa Ginoo igsoon? Ipakyas mo sa Ginoo? Kitaguro mapakyas ta kadaghan sa Ginoo, pero ang Ginoo gyud igsoon dili siya magapakyas sa ato. Dagan mga times napakyas ta, amen? Sana ulula. Dagan mga times mapakyas ta sa Ginoo, pero ang Ginoo never siya napakyas sa ato igsoon. He always, even if dili ta deserving sometimes, even sometimes kanang gahi kitagulo ba? Kasi gahi gulo din eh. Gahi kitagulo ba, pero ang Ginoo yun nagpabilin niya po siya, no? Padayon siya nagapamahal sa atong kinabuhi. And so, every time, brothers and sisters, na nakakay mga pagduha-duha sa inyong una-una, nakakay mga dili maayo, nga maabot sa inyong una-una, always remember that Jesus is resurrected. Jesus is alive. And so, whatever it is that He has promised you, iyan ang i-fulfill. And hold on to that promise. That's why, importante tayo na nagabasa yun sa atong Bible. Nagabasa ba mo sa inyong scripture igsoon? Nagameditate ba mo sa inyong Bible? Especially the Gospels. I want you to study Matthew, Mark, Luke, and John. And then, i-read ninyo ang mga red letters. Yun ang mga, kung na may Bible. I don't know sa Bible app if same ba yapon. Pero usually, in your Bible, like mga red letters, for example, like this, it means muna mga tudlo ni Jesus, muna yung mga saad, muna yung mga gipang ingon. In fact, look at this, in the book of Luke, halos tanan, istorya ni tanan ni Jesus. Meaning, sa tanan sitwasyon na pwede maagian, na ay pwede maingon si Jesus ano. Hello? Sa tanan ni mong problema ngayon maagian, may solusyon ang ginawa na. May solusyon si Jesus ana. That's why importante lang din kayo, if you remember our message last Sunday, na instead of just praying for God's provision, you seek His presence. Hello? So yun na kayo mga provision sa inyo, Lord, tagain ko, Lord, you provide sa ako, pero don't you know that God wants us to seek more of His presence? When we seek God's presence, mabasahan na to ang puno sa Ginoo, makita natin yung masaad, and then we can claim His promises, and then the provision will come. Nasabtan natin igsoon, pero kung dili ta magbasa sa puno sa Ginoo, dili ta kabaluon sa atong pwede i-claim. Wala ta kabaluon na nagsaad ang Ginoo ani. Wala ta kabaluon na nag-ingon din si Jesus ani. Ano tita, dili na to mabasan halagi buhat din ni Jesus. And so if we don't read the Word, and we don't know kung sa gibuhat ni Jesus, then, dili na ito ma-value kung sa iyang mga gibuhat sa cross. Dili na ito ma-value kung sa ka-powerful ang iyang pagkabanaw. Pero when you read your Word, you read the Word of God, when you read kung sa mga saad ni Jesus, makaklaim ta. Makaklaim ta sa iyang mga saad, kabaluta, na iyan ang pagabuhaton sa ating kinabuhi igsoon. Ayun ang ba igsoon? Muna nga, mong tapan na basaha ang saad sa Ginoo. Tuuhi dayon. Amen? The problem with us, brothers and sisters, is that sometimes ginapayaw nato ang Ginoo sa tao. Pag nagalit tayo mga experiences sa kinabuhi na fail ta or di nagsaad sa ato ako, walang ituman niya mga saad. Sometimes, inanakon po natong Ginoo. Ang papagali, dun sa kanil namin, ang manigituman, ang mamagali. Sometimes, ato nang kuan sa Ginoo, ma-reflect nato sa Ginoo ba nga, tinuod ba dyan na tumano ni sa Ginoo? Tinuod ba dyan na buhato ni sa Ginoo? Always remember it so
God is not a liar. God is a promise keeper. And once He promised na niya, importante, tuuhin lagi. The problem with us is di mo ta matuo. Ingon ni James, kung magduwa-duwa ta, di dyan ako madawatan ng katubagan sa akong mga ginapangayo. Pero kung dili ta magduha-duha, matuo ta, may tabo o may tabo yun ay isuon. And again, the proof of that na may tabo na is the resurrection of Jesus. Kung gusto ka proof na mutuman yun ang Ginoo sa iyong saad, then look at the cross. It's empty. Look at the cross. Look at the tomb. It's empty. Wala si Jesus nagpabiling na patay. Banhaw siya. And that's the proof na ang Ginoo mutuman din siya sa iyong mga saad. Amen ba? Napabamadiha? And the third thing is that what happened after the resurrection is the resurrection can transform lives. So, yun din in verse 6, padulong sa verse 7. After that, He appeared to more than 500 of the brothers and sisters at the same time, most of whom are still living, though some have fallen asleep. Then He appeared to James, then to all the apostles, and last of all, He appeared to me also as the one abnormally born. So, kung sa inyo din natungod sa resurrection ni Jesus. Again, like I said kanina, sa panahon na gidakop si Jesus, ang mga disciples, ibalik sila sa ilang karaang kinabuhi. Ibalik sila sa ilang pagka-fisherman, ibalik sila sa ilang pagkataluan, ibalik sila nga gideny, di ba? Peter denied Jesus. Gideny nila sa Jesus. Pero pag gikalimutan na nila, but then, when Jesus was resurrected, even si Peter, na nag-deny kay Jesus, He restored siya sa Ginoo. And from then on, nabinag pagyud, pag-abot pagyud sa Acts, when they received the power of the Holy Spirit, gabi yun ang pagbabago sa inyong kinabuhi. And so, mupo na sa ato ang panahon, so if you want to have a transformed life, kinahanglan nga atong i-surrender ang atong kinabuhi diya kang Jesus and believe on His resurrection power. Nga pwede din siya mabago sa atong kinabuhi. Amen ba igsoon? Yung tapat pwede ka bagoon sa Ginoo. Ang pangutana, gusto ba ka magpabago? Ano? Jesus can transform lives. Pwede bagoon sa Ginoo atong kinabuhi. Remember, you know what happened? Sa diya nga, nibanhaw si Jesus Christ. Kabalo ba tao kung sa'yo nahitabo sa tanan mga tao nga nakakita sa ilang they kept on waiting for Jesus. Nabago sila. Nabago ilang kinabuhi. Ang ilan ng goal silang kinabuhi. Kanusta mo balik si Jesus? Kanusta nagsige sila bulat? That's why if you study theology, according sa studies is that dili diretso gisulat ang New Testament. Dugay pa kayo nasulat ang New Testament. Why? Because nag-expect sila na pagkaya ni Jesus, mubalik ang siya. So the lives of the people during that time, nabagog yun dahil kailang ilan ang mogol, silang kinabuhin, kanusta ang mubalik si Jesus? Kanusta ang mubalik si Jesus? Muna ang nabago na ilang mindset, kaya ilan ang pag-una-una, nagsige na lang sila gulat, kanusta ang mubalik si Jesus? And so, their lives were transformed because nasayad sila ang atong Jesus na yung nag-ialagaran. Kung hindi ay atong Jesus nag-ialagaran, tuman din siya sa iyang mga sahad. And so, mingon siya, mabalik yun siya. So, their mindset was changed. So, mo po na sa ating suon, when we understand na ang resurrection power of Jesus can transform lives, we need to understand na kinahanglan nato i-surrender ang atong kinabuhi sa Ginoo. I-surrender na ba nimo igsuon? Let it be also that it's a reminder for us, no? I don't know kung makadungog pa mo, but again daw mga YouTuber na ingon nila mo, balik daw ang Ginoo, ang rapture daw may tabo April 4 or 5, basta sa April daw, 2026. And again, I shared it also last year na yung October atong sa Feast of the Trumpets.
mabalik si Jesus. And it didn't happen, and today it didn't happen. But the reality still remains, brothers and sisters, kung pwede mo balik ng Ginoo anytime. Nasabtan pa ba ninyo nga kahitabo sa kalimutan? Nasabtan pa ba ninyo kung sa kahitabo sa atong mga sitwasyon? Dili na. And it's already written in the Bible. It's already written in the scriptures. Pero kitang mga Kristiyano, we still live as if dugay pa kayo mabalik ang Ginoo. We live as if dili mabalik ang Ginoo anytime. Nagkabisi-bisi pagyapon ta sa atong kinabuhi. Dagan pagyapon ta giproblema when pa kung naatay dapat ang naon permanente makasilusi sa atong naon is ready ba ta pagbalik ni Jesus. Hello. Hindi mo ko, ready ba ko pagbalik si Jesus? Ready ba na sa pagbalik ni Jesus? Again, we need to really think about it, brothers and sisters. Normal na dili man gud pasabot mo payat na sa nga kuan mo magulat nang kita Lord gano sa ka mabalik wala ka tay buhaton. Of course, mapadaan niya punta sa atong adlaw nga panginabuhi. Pero let it be na imong mind, imong goal igsuon na agyud kanunay nagahulat sa rapture. Nagahulat ba ta sa rapture? Ano? Nagauna-una ba ta about sa pagbalik sa Ginoo? Or are we enjoying our lives so much here on earth na kalimot na ta that we are not of this earth but we are citizens of heaven? Dili ta din hiniling kalibutan na. Dito ta tagalangit ta. Munang dapat mas excited ta kasi nakatry din nga dugay na mawali uli-uli sa inyong lugar. Di ba si feeling? Di ba nga makauling na siya? Di ba excited ta? Naman, matag pa sa saying, there's no place like home. Excited ka mga makauli na siya ko, makataon na siya ko sa favorite na luto sa mama, sa papa. Ako, pag makauli ko, ayahay na siya ko, sitting waiter siya ko, mukha ng tao na, ate, kung siyang gusto. Di ba, there's no place like home. So, inana dapat yapon na ka-excited about heaven. Na, diinig kinabuhi, grabe man siguro, dagan mga problema, dagan mga pagsulay, pero pag abot dito sa langit, mag-enjoy agad ka. Muna nga, dapat atong mindset, brothers and sisters, it should be a transformed life, a transformed mindset na atong goal and perspective should always be looking forward sa pagbalik sa Ginoo. Hello? Nagahulat mo sa pagbalik sa Ginoo? Excited ba mo sa pagbalik sa Ginoo? Remember, brothers and sisters, that one of the famous story about the rapture or of the coming of Jesus is the story of the 10 virgins. Diba? Kung sino yung tabo sa 10 virgins, may 5 foolish and 5 wise. So, kung sila nakasulog, naka-enter, only the wise. But we need to understand that the 10 virgins, they're all waiting for the bridegroom. Pagpasabot, kaila sila sa bridegroom. Pagpasabot, in theological term, Kristohanon silang tanan. Hello, the unbeliever ang foolish. Kinagulat sila sa bridegroom. Kaila sila sa bridegroom. Meaning, dili sila unbeliever, kaila sila sa Ginoo. Kaila sila sa bridegroom. Pero wala sila nakauban. Why? Because they are not ready. Because their oil is not enough. Hello, brothers and sisters. Again, dili pa minadlok sa ato, but just a reminder for us na sa atong pagkinabuhi, sa atong pagpaningkamot sa atong kinabuhi, kinahanglan atong una-una po na bag-una kay tungod kay si Jesus na sa resurrected, si Jesus na padulong sa langit, kita po mo po na itong destinasyon. Muna itong final destination that we will be raptured and we'll be going to heaven. But the problem is we are still living our lives here on earth as if dili ta magulangit. There's one Korean missionary na pagyapon siya pero like I don't know yung sa ang experience but dagan naman mga story nato siya in heaven and
dito that there will be only few people who will be going to heaven. Hindi dito, I don't know exactly, pero yun yan, ang Christians, hindi ko kalimutan, Christians is 2.2 billion people. And sa 2.2 billion people, only 6 million ang maluwas. And I don't know if it's a warning sa Ginoo. Dagan ko na-explain 144,000 kanina guys. Ang importante, it doesn't matter. Ang importante, kita sigurado ta. Sigurado ta na pila man ang makatog langit sure tang apil paan. Sure ta na we live our lives as resurrected Christians, as transformed Christians, binago sa Ginoo. Nga sigurado ta, mag-iuban tabi sa iya. Pero are we allowing Christ? Are we allowing the power of Christ to transform us? Pero kung dili nato natugutan so imagine ang saang gawon sa pagkabanhaw ni Christ, iyang gipildi ang hell, even the gates of hell. Iyang gipildi. Diba? If you watch the Passion of Christ, ano, bunalan si Jesus, alipay kay si Satan, yes, pildi na gid siya. Pero, He's defeated because on the third day, Jesus was resurrected. It's the same thing sa ating soul. Let us live a life that is transformed with the power of the resurrection of Jesus. Nabay tao din yung soul. Again, di yun ang panginadlok sa ato. But just a reminder, sometimes, nabasik, na preoccupied na ta sa itong kinabuhi ni kalibutan na kalimutan ta na ato din, buhol pa doon din ang langit. Ayaw kaayo pasugba o pangunaw na focus ng kanilang kalibutan na kanili ang matatama din. Lamig kayo mo balik, makakalord mo, kaya parang man itong tanong problema. Pero, it's because na po mapoy mga tao nga nanginhanglan sa Ginoo. Yun ba? Napay mga tao makinahanglan makatungog sa mensahe sa Ginoo. That's why naapa mga ng scripture, God is not dili siya naglangan-langan sa iyang saad, sa iyang pagbalik, but He is just patient. Gusto siya mamasdagan ng maluwas. So like I said, katong gingon ako about sa 6 million na daw ka-Christian, I don't know, it's just maybe a reminder sa ato sa Ginoo nga kinahanglan jud na ato yung itugyan ng atong kinabuhi kay Jesus. Kinahanglan jud nga magsunod yun ta kung sa yun ang gusto sa Ginoo sa atong kinabuhi. We live out a life that mahimo nga pakita yun sa gugma o sa grasya sa Ginoo. And then the last thing, brothers and sisters, is the resurrection reveals God's grace and our hope. Tungod kay buhi si Jesus, brothers and sisters, na sinati nato ang grasya sa Ginoo o naatay paglaom. Inay mo tapad naatay paglaom. Ingon din in verse 9, for I am the least of the apostles and do not even deserve to be called an apostle because I persecuted the church of God. But by the grace of God, I am what I am, and this grace to me was not without effect. No, I worked harder than all of them, yet not I, but the grace of God that was with me, whether then it is I or they, this is what we preach, and this is what you believe. Ingon din suon nga ang resurrection sa Ginoo nag-reveal di ay sa grasya sa Ginoo sa atong kinabuhi. And at the same time, naaday taay paglaom. Na death is not the end, but death is just the beginning of what God can do sa atong kinabuhi suon. Nakita din ay sa diha ng ato nang i-surrender atong kinabuhi sa Ginoo. Mo man gini ka ng lison para sa ato ano? Kaya nag-surrender nato itong kinabuhi sa Ginoo kay feeling nato pa wala natin control. Feeling nato naman kung ako i-surrender sa Ginoo, unsa na lang ka akong padulungan. But don't you know that God has His best interest sa imong igsuon? Walay giplano ang Ginoo nga para sa imong kadaot. Tanan giplano sa Ginoo para sa atong kaayuhan.
Munang kita igsuon, importante kaayo nga nagapuyo ta sa grasya sa Ginoo. Unsa may pasabot, and we live according to God's grace. Kung masinati nato ba na tanan nga naa ka, grasya na sa Ginoo. Amen ba? Inay mo dapat grasya na sa Ginoo. Kanang tanan nga atong mga nasinati igsuon, grasya na sa Ginoo. That's why we need to live our lives nga naadyo kanunay mga minta. Lord, deserving ba ko ani? Dili ka deserving. Pero, by the grace of God, muna iyan ang i-allow, iyan ang itumutan sa atong kinabuhi. Amen ba yung suon? And ingon po din, dili lang nga masinatin nato ang grace Ginoo, but ingon po din, masinatin nato ang paglaon. Isa may nawalan ng paglaon din. Mawalan ng paglaon. Ingon din that the hope, our hope is that Jesus is alive. Ang atong paglaon is buhi si Jesus. And because buhi siya, pwede pa siya manguha sa atong kinabuhi. Naikatubagan ang imong mga problema. Naikatubagan ang imong mga giatubang. Kaya naman, buhi man ang Ginoo ngayong gialagahan. That's our hope, brothers and sisters. Put the hope diha nga buhi ang Ginoo. Put your hope in God. Put your trust in God. Stop leaning on your own na panguna-una. Ngano usahay dili nato gakasinati ang grasya sa Ginoo, gakawad ang tagpaglaom because we put our hope sa atong kaugalingon. We put our hope sa unsay pwede nato mabuhat. We put our hope, in fact, sa atong pagkakaswara, di ba, ingon ko ganina nga, kanang sure na ba ta? Sa atong kung mauban ta sa rapture, even that, we put our hope sa atong ginabuhat. Tama? We put our hope, sure dyan ko sa rapture, hanggang sige ko simba, sige ko ampo, sige ko kuan. But that's only by the grace of God. Naluluwas ta. It's only by the grace of Jesus. It's only because Jesus is resurrected. Munang kita na sinatin ni natong kaluwasan, and that's why we are secured na malangit ta. Not because of what we do, but because of what Jesus Christ has already done. Gibuhat na ni Jesus, di ba? It's yung first song ganin, for all you've done, for who you are, Na because of who Jesus is, muna nakita igsuon na atay paglaom. Diba amazing ang Ginoo, ang message sa Ginoo na reminds us ang kanta, ikaduha nga kanta, your grace is enough. Sunod nga kanta, ningon dito nga, above all, taliwala sa tanan kasakit na gibating ni Jesus, yung gihuno na ikaw. If you are serving that kind of God, mawala siya nagunaw na sa iyong kaugaling, ba't yung gihunaw na iyong pagigugma sa imuha? Isn't it worthy? Isn't it worthy ang Ginoo nga tagyanan nato sa atong mga pagsalig? Dito, are we trusting God enough that He will be our hope sa atong kinabuhi igsuon? Put your trust na during those times, wala ituo. Mabanaw kay never pa man, although nabanaw si Lazarus, ibanaw ni Jesus si Lazarus, pero wala yung mga tao during that time na mutuo sila na Jesus will be resurrected. Pero Jesus did it. He did it before, He will do it now. Amen ba? So, mga butang si mong kinaboy, napatay na pili na banawang sa Ginoo. If you allow Him to. Namatay na ba yung paghihugma sa Ginoo? Wala na ba yung paglaong sa kinabuhi? Allow the Lord to give you hope because He is the God that is alive. Modyo na igsuon, modyo na itong huptan sa atong pagpangalagad na buhi ang Ginoo. And because buhi siya, nakakita siya sa tanan. Inimutaw ka nakita sa Ginoo tanan. Kita niya ang mga panaghilak.
Nakita niya yung pagluhod. Nakita niya yung kasakit. Nakita niya sa Ginoo. But by His grace and by His hope, we are going to experience victory because our God is alive. Amen ba so? Hold on to that grace. Ayaw tanawa nga, Lord, di mo masubok kong i-banish. Lord, di mo mandroning ko an. Lord, di ba naman kaya ko? No. Of course, we need to live lives no nga pleasing sa Ginoo. Pero we don't rely on it. Di ba, even si Paul, feeling niya nga, gibuhat ko niya, nag-persecute siya sa church, feeling niya, gibuhat niya para sa Ginoo. Pero na-realize niya, even sa iyang pagwali, dagan kayo siya na tukod ng mga simbahan, dagan kayo siya nawalihan, pero hindi siya, dili sa iyong kaugalan, ba't pinaagi sa grasya sa Ginoo sa iyong kinabuhi. And that's how we should live, brothers and sisters. As we live a resurrected life, we need a resurrected mindset and understanding na ay buhaton ng Ginoo. Dili na ito kaya, pero kaya sa Ginoo. Hindi mo dapat, dili mo kaya, pero kaya sa Ginoo. Basta paglaong lang, pagsalig lang sa Ginoo. Amen? Because nalagi ang grace. Tubagon ka sa Ginoo, not because kibutan ka, or not because kay kanang because of who you are, but tubagon ka sa Ginoo because He's a good, He's a faithful, He's a loving and gracious God na ating nilalagyan. So hold on to that grace, hold on to that hope na naalagi buhaton ng Ginoo sa iyong kinabuhi. Amen, guys. So, dapat na yung buhaton ng Ginoo sa iyong Amen. Amen. Kaugalan na yung buhaton ng Ginoo sa iyong kinabuhi. Amen. Kaya nagsaad gali siya, no? Sa kuan pa lang, Old Testament pa lang, isaad na there will come a Messiah, there will come a Savior. And then Jesus really did it. It took pila ka years before it happened, pero gibuhat yun sa Ginoo. The same thing pag sa imo igsoon. If you put your trust to Jesus, if you put your trust in the resurrected Christ, dili patay na Ginoo, but resurrected Christ, we are going to have a life of victory. Of course, naanay mga problema nga ato agian sa kinabuhi, pero just put your trust and hope in Jesus. And you are going to experience what God can do sa iyong kinabuhi. Pero salig lang. Salig, Jud. Hindi mo dapat salig, Jud. Eh, pagduwag buha. Salig, Jud. Alam mo itong hino nila, kaya sa bata pa, na maski itsa mo, wala na siya nagununang nung sulang papa mo na yung gitsa. Wala, di ba? Kasi reaction sa baby, katawa siya, wala siya nagununang dangerous ba niya or unsa ba niya. Wala, mukatawa lang siya because he trusts his father. Inana dapat atong trust sa Ginoo. Nga maski pag di atang sabot ngayon sa naman ko ni mo, Lord. Pero kabalutang na we are safe in His hands. Amen ba? Because dili jud ta ipahamak sa Ginoo. Okay, ano? Kung iyang gihatag ang iyang kinabuhi, even to the point of death, even nag-antos siya, even gabi lang kay samad-samad niya, pero iyang gawa siya ni-give up. Tungod sa iyang paghigugma sa ato, He is also able to answer us when we call Him. Amen, guys. So, let's just come before the Lord. Manindog dance, come before the Lord in prayer. And sing that song above all as we remember ang gibuhat ni Jesus sa cross. Not only ang iyang kamatayon, but labaw sa tanan ang iyang pagkabanhaw. Let's just surrender ang atong kinabuhi diya sa iyan. Just lay down everything diya sa tiilan sa Ginoo. Let us lay down everything at the foot of the cross and surrender it all to Jesus. Hallelujah, hallelujah. Of all powers, of all kings, of all nature and all created things, of all wisdom and all the ways of man.
just come before the Lord. Surrender it all to Jesus. Surrender it all to the resurrected Christ. Pag-iagos niya ang tanan. Ang tao na pinabuhi na malabo. Let's cry out, Ginoong Diyos, may kansa. Let's pray. Ginoong Diyos! Ginoong Diyos! Ginoong Diyos! Here we are, God. Hear our cry. Hear our prayer. Lord, tanawa ang mga panagilang, ang mga pangamuyo, Ginoo. Ang Ginoo, Lord God. Mga pagkantos, we surrender it all to you, Jesus. We surrender it all to you, oh God. Buhay ka nga, Diyos. Buhay ka nga, Diyos. Namugyanan ka nga, Ginoo. Just go before the Lord. Lay it all down. Lay it all down. Ayaw mo suot. Mawala niyo na buhok. Nabuhos tanan sa tiilan sa Ginoo. Financially man, materially man, physically man, emotionally man, mentally man, spiritually man. Just surrender it all to God. Surrender it all to Jesus. Lord, wala imposible kanimo. If you divide that, Lord, you can divide everything. You can keep anything. Lord, na mga atuang mo na mo, Ginoo, sa among kinabuhi. I-surrender sa Ginoo tanang kabukaton, tanang mga pagduha-duha, tanang mga pagalaka, tanang mga kabulanan. Let go, and let God experience God's miracle in your life. Put your trust in Him. Put your trust in the living God, on the living Savior. Ayaw unta ang panungkot, ayaw unta ang tawag, ayaw unta ang pag-surrender. Kasi iyong kinabuhi ka kaniya. Right now, can we put our right hands sa itong kasing-kasing? Just allow the hope and the grace of our Lord Jesus Christ. Kung ang kalinaw ni Ginoong Jesus maanaasin mo kasing-kasing right now, igsoon. The peace that passes all understanding. The peace of God may be upon each and every one of us. Shalom, shalom, shalom. You are a Prince of Peace, Lord. You are our hope, Jesus. Lord, we pray right now sa tanan, Ginoong, mga kaanak-anak mo dilim lamang sa tanan na niyading even sa tanan nagatanaw sa online. Walay matago kanimo, Ginoo. Makita nimo ang tanan. Lord, dili makasabot sa mong mga sitwasyon. Apan aside ni Lord, nga mong kinabuhi nga sa imong kamot. And you are the God that has great plans for us, Lord. You are the God, Lord, na
you will bring hope, peace, and Lord, embrace your people and fill us all with your love. Lord, salamat Ginoo, mamuhat ka sa matag kinabuhi. We just surrender everything to you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Right now, as we commemorate the death of our Lord Jesus Christ, padayon ta magapamalandong igsuon sa tanang gibuhat ng Ginoong Jesus as ipasa ang atong emblem. Let's just come before the Lord. Hallelujah, hallelujah. Let's just come before the Lord and surrender our lives to Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Shia, shia, shia. Shia, shia, shia. Shia, 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 shia. Shia, shia, shia. Lord, hindi man ako masaktan. Why you died for us? Lord, we didn't deserve it. But Lord, thank you, Lord, that you gave up your life for us. Wala lang ni Lord, wala lang ka nagpabili na patay, but Lord, nabanaw ka. So Lord, we just want to thank you. We just want to thank you, Lord. Ang gihatag ang tanan, tungod sa iyong paghigugma ka namo, yung gihatag ang tanan. You thought of us, Lord, above all. Amen. Sa tanan imong pag-antos, sa tanan mo, Lord God, yan na sinati, Ginoo, yung pag-antos, Lord, kami, aming Ginoo. So Lord, help us not to give up in our faith. Help us not to give up sa pagsalig kanimo. Help us not to give up, Lord, sa mong pagduol kanimo, Ginoo. Lord, let us experience your grace and your mercy, Lord, every day of our lives, Father. Hallelujah. Shia, shia, shia. Shia, shia, shia. Lord, muna kami sa iyong bugma, muna kami sa iyong grasya, muna kami, Ginoo, Lord, of your mercy, Lord. That all of us, Lord, may experience a life, a victory, Lord, a life, oh God, na dili-dili, Lord, but a life full of hope, tungkol kay ikaw man ang Diyos, na mong gialagaan, Lord. We thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Let's just come before the Lord. I explained it before, no? Kaya itong communion is very, very powerful na act na itong ginabuhat because kani it symbolizes na we receive ang dahom ni Jesus sa iyang lawas o sa iyang dugo, and that's why we encourage you na not only in church but if you're experiencing something sa iyong pamilya, balatian, or naaming ginaagian ng mga struggles, dili lang ni kuan sa church lang, no? But you can do your communion, just believe on what the Lord Jesus Christ has done sa iyong kinabuhi ng sinati niyo sa iyong pamilya. And so, let it be na dili lang ngayon nato basta-basta, but once we partake the bread and once we partake the cup, ito yung tuwan nga na-adjoy buhaton ng Ginoo. Ato yung masinati ng gahom sa gibuhat ni Jesus sa cross. So, let us ato ipataas ang bread. For I receive from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Let's pray. Lord, salamat kay Ginoo ni tinapay na simbolo sa iyong lawas, Lord. Lord, tanan ang mga pasakit, Ginoo, yung mga sinati. Ayon kami, Lord God, Lord, mamaayo, Father God. Lord, we become poor, so we'll become rich, oh God.
Lord, you are stricken, Father God, Lord, tanan, Ginoo, Lord, so we may be healed, Father. So, Lord, we pray, Father, that the power, Lord God, of your body, oh God, Lord, sa imong mga samad, sa imong malabot, Ginoo, sanctify this, bless this, that as we partake it, Lord, we will receive the healing in Jesus' name. Hindi lamang physically, Lord, but sa tanan aspeto, mentally, emotionally, Lord God, spiritually, Lord God, Lord, among matagamtaman ang imong kaayuhan, Ginoo. Lord, even ang among matagkasing-kasing, Lord, imong pag-aayuhan as we partake it. Bless this, Lord, in Jesus' name. Amen. Let's partake the bread. Ako'y pataas ang cup. In the same way, after supper, he took the cup, saying, This cup is a new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Let's pray. Lord, salamat kay Ginoo na yung upa na Lord, simbolo sa iyong tugo. We believe, oh God, that there is power in the blood of Jesus. And so, Lord, we pray, oh God, as we partake it, Lord, imong paghiluan ang tagsa-tagsa na mo kakinabuhi, Lord. We confirm any iniquities, any diseases, Lord, anything, Ginoong na kinahalan, hiluan sa mga kinabuhi. We declare that your blood is able, Father God. And so, Lord, even as we partake it, Lord, we declare ang imong proteksyon, ang pag-uban, among masinati, Ginoo, Lord, tabunin mi sa imong hamiling dugo, Lord God, hindi lamang kami apan ang matag pamilya po na mong representahan. So, Lord, bless this cup as we partake it, and we'll receive, oh God, the power of your blood, the power, oh God, Lord, to heal, the power, oh God, Lord, to cleanse us from all unrighteousness, the power, oh God, Lord, to purify our lives, that we may live a life ng pleasing, Lord God, and living out the purpose you have for us. Lord, bless this, Lord, as we partake it in Jesus' name. Amen. Let's partake the cup. Let's sing the chorus for the last time. Sing, Crucify. Sa buhig, gamhanan, milagroso nga Diyos. And so, Lord, we believe right now that, Lord, your people are going to experience the answers of their prayers, O God, in the mighty name of Jesus. Lord, unsa man ang mga panginahanglan, unsa man, Lord God, ang mga aspeto sa kinabuhi sa mga kaanakan, Ginoo, na nanginahanglan o katubagan, we declare in the mighty name of Jesus, ikaw magatubag, ikaw magapamuhat, ikaw magamilagro, Lord. Dalaygon ka, ikaw mag-isimbag, yadag ipasalamatan. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Let's declare that Christ, we have victory today. In Christ, we have miracles today. In Christ, we have healing today. In Christ, we have blessings of Abraham today. In Christ, we have positive thinking and speaking today.
Christ, you have dreams and visions from God. In Christ, you have faith in God. I change, everything changes. Thank you. Padalanginan pa ito na? O karon ato na sa kita aron sa paghatag sa atong tithes and offering. Ang paghatag sa atong tithes and offering is also an act of worship and gratitude. Acknowledging God that as the source of all blessings and sa iyang mga resources tanan as the stewards of these resources. So, this time, handa na ba tanan? So, sa dili pa, allow me to read the Word of God in 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 8. Ako ning basahon sa Bisaya para maklaro yun. 2 Corinto 9, 6, 7, o 8. Timan-in nga ang nagpugas og jutay, mag-alig jutay. Apan ang nagpugas og daghan, mag-alig daghan. Busa, kinahanglan nga maghatag ang matag usa sumala sa iyang gusto ug dili magsubo o maghuna-una nga gipugos siya. Kay ang Dios may hugmas sa malipayong naghatag ug ang Dios makahimo sa tanang grasya nga na kaninyo aron kahatagan o katagbawan ang tanan ninyong panginahanglan ug makahatag kamo nga madagayaon alang sa tanang maayong buhay. So mga igsoon, as we give today, we open our hearts to be more generous and cheerful givers. Father God, we thank you, your endless provision. As we offer our tithes and offering, we acknowledge that everything we have come from you, and we ask that this would honor your name. Kamita kini Ginoo God alang sa paglapnag nagpadayon sa imong lahaton Ginoo God. Diri sa among simbahan Ginoo God. Panalingin kini mahan. O usab kini makatabang usab sa among church building Ginoo God. O guban pa nga langit ng lahaton Ginoo God. Lalaygon ka Ginoo God. Bisan pa man Lord sa imong mga kanakan Ginoo God. Salamat Ginoo God sa imong pagpadayon Ginoo God sa paghatag sa panalangin bisan pa nga diya sa spiritual financial. Father God, bisan pa man sa among trabaho Ginoo God, ikaw magatabang nini Ginoo God, magapanalangin Ginoo God sa mga professional Ginoo God, bisan pa man sa mga negosyante Ginoo God, kung sa mga mag-uuma Ginoo God, and other sources of income Ginoo God. Nasayang kami Ginoo God, nga ikaw nakikita nini nga tanan. Salamat kay Ginoo God sa mga panalangin Ginoo God, spiritual, financial, material, physical blessings. Kini kanan among balik, tugyan niya kanimo, diyan lamang sa pangalan ng Ginoo Jesus.
Amen. 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 Ako sa atong bilang mga soul, praise the Lord. And salamat po sa mga men nga group nga nagkuhan ka ron, na nag-sponsor ka ron dun sa panimbahon. So next week will be ang mga women, no? So salamat kayo, and please prepare ang atong mga singkasig to serve the Lord with gladness. And palayo na to ang mga plotong mga isuon, atong Bible studies, atong intercessory prayer, and Sunday service. So let us just all stand. I did like ang mga birthday celebrants, no, birthday celebrator for the month of April. So yan yung ang mga birthday celebrators no, to come forward and we will pray for you. Celebrators, Adele, April 15, Miss Adele. Nawala ang listahan. Tanan nga mga birthday celebrators, no? And also katalong pini-graduate, no? Sa karon nga kuan. Amo na ka sorry. Okay. Praise God. Wala na. Ay, magkaulaw. Sumaulaw na dito sa buwan. Magkampuro man okay, wala sa iniin, no? So, sige, let's. Ang yan si Pastora para sa pag-pray. Sige, let's stretch forth our hands and let's pray sa atong mga kaigsunan. Let's come before the Lord in prayer. Father God, Lord, we just come, Lord God, before you this morning. Lord, we thank you for your goodness and your faithfulness sa kinabuhi sa mga kaigsunan, Ginoo, nga mag-celebrate sa birthday for the month of April. Lord, salamat kay Ginoo, ikaw ang Diyos na magapanalangin kanila. Lord, ang ginapataas si Brother Johnny, Ginoo, nga Lord, ikaw padayon, magalikon pa kaniya. Lord, ikaw padayon, mag-reveal kaniya, Lord God, kung kinsa ka, kung sa kakadako nga Diyos yung kinabuyan, Lord, whatever man ang mga tinguha, siyang kasing-kasing, Ginoo, Lord, ikaw magaganti niya na sa ngalan ni Jesus. And even, Father God, Lord, ikaw magaprotektar ka niya sa ibang pamilya, even sa iyong panarbaho, Ginoo, ikaw ang Diyos na magapamuhat, Father God. And Lord, we also pray for Sister Adele, Lord, sa iyong pagkamama, Lord, we pray nga ikaw pag yung magagamit pa kaniya para sa maging harian, Ginoo, panalangin mo siya as she leads, oh God, her family, Lord God, uban sa mga anak, uban ni Kuya Michael, Lord, padulong yak kanimo, ikaw padayon magapanalangin kanila, ikaw magatagpo sa kanilang panginahanglanon, ikaw magahatag kaniyang pusog, Lord, as she faithfully serve you, Father God, ikaw magapanalangin, Lord, even if thinking na Lord, ikaw po magabless kaniya, Ginoo, Lord Jesus, Lord, this young life, Lord God, na manimog yun na, Lord, ang nakitaan ng imong milagro sa iyong kinabuhi, and Lord, we believe na padayon ka mamuhat, magmilagro sa iyong kinabuhi, Father, and protect his life, o God, mudakugid siya, nga naikahadlo ka naman, Lord, iyahi ang iyong mga kinikanan, Lord, God, magtutugid siya, padulong sa imong plano sa iyong kinabuhi, Lord, even sis NN, Father God, Lord, nga ikaw po magapanalangin kaniya, Lord, we even pray, Lord, nga ikaw mag-aayo, Lord, silang pamilya nga nagbalatian, Ginoo, ikaw ang mag-bless, Lord, and even, Lord, ikaw, Diyod, ang gamit pa kanila, Lord, para sa iyong ginharian. Lord, salamat kay Ginoo, kung sa tanang pa mag-birthday sa April, Father God, Lord, nga ikaw po na magapanalangin, ikaw mag-bless. We thank you, we honor you, in the mighty name of Jesus we pray. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. In behalf of Mindanao Gospel Church family, we would like to greet you a happy birthday to you. God bless. Ang piano ka na sa pagkalito, and then sing the song for thine is the kingdom. Is the kingdom and the power
the kingdom and the power and the glory Yes, Lord, we are so thankful for today, even for your message, Lord, oh God, that your resurrection, Father God, Lord, igahatag ka na mo, Ginoong Diyos, of kinabuhi, Lord. And we just want to honor you, Lord God, even as we go out from this place. Be with us, guide us, and protect us, Lord, na makauli kami sa mutag sa tagsa kapanimalay, ng pamilya na safe and sound, Lord. And even, Lord, we are so thankful, Father God, Lord, for the blessings, for the provision, for the healing, Lord God, even, Lord, oh God, for giving us the peace. Because you are the peace, Lord, sa among kasing-kasing. And we just want to honor you, Lord God, every day, not just today, Lord. We desire, Lord God, na ikaw, Ginoong Diyos, na maghari sa aming kinabuhi kasing-kasing. Lord, we trust in you, Lord God, everything, Lord God, with all our heart, because we know, God, that nothing is impossible anymore. And now, the love of the Father, the grace of our Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit, for those who join Mindanao Gospel Church Holy Communion Sunday with their family and community, both now and forever, and all of God's people declare. Amen. God bless everyone. Mag-inis tayo sa kamay so before coming home.